Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa episode 2 na po tayo. So nung nakaraan ay ang topic po natin ay sa episode 1, ang huling panahon. Ito nga po ay nakaraan ay episode 1, ngayon naman po ay episode 2. So umpisahan na po natin. Episode 2, ang 7 selyo at mga makakapasok sa kaharian ng Diyos na pinagpala. Dito naman po sa paksang ito ay mababasa natin ang mga nagtagumpay dahil sa kanilang pagsunod sa kordero na naglinis ng kanilang mga kasuotan. Ibig sabihin sila ay gumawa ng mabuti, na bagamat sila dati ay masama, ay nagbago, tumalikod sa kanilang kasalanan, gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, nanalig kay Jesus, niyakap ang salita ng Diyos at sumunod sa Diyos. Kaya sila ay nakapasok sa kaharian ng Ama na nasa langit. So basahin pa natin sa Pahayag 5 verse 6 to 11. Pagkatapos nakita ko sa pagitan ng mga pinuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na parang pinatay na. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na buhay na nilalang at ang 24 na pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos. At sila'y maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa mga pinuno. So maliwanag sa nabasa po natin na milyon-milyon ang nasa kaharian ng Diyos, ang nakapasok na maglilingkod sa Diyos araw at gabi. Ngayon ang tanong, makakasama kaya tayo dito? O isa kaya tayo dito sa milyon-milyong tao? Yan po ang tanong. Kaya dapat po natin siyasatin mabuti ang ating mga sarili kung karapat-dapat po tayong makapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ang tinuturo ba sa atin ng nasa simbahan ay tama, na ang dapat ay ang nilalang ay hindi dapat sambahin o dalanginan, kundi ang Diyos lamang ang dapat dalanginan at sambahin at pasalamatan, dakilain at luwalhatiin. So kung wala ba tayong nilalabag sa utos ng Diyos? At kung sinusunod ba natin siya? Kung ang mga nagtuturo sa ating simbahan ay totoo ang mga ipinapangaral at hindi nagdadagdag o nagbabawas at nagtuturo ng katotohanan, kaya alamin po natin mabuti, dahil kapag mali po ang itinuturo ay mapapahamak po tayo, gaya ng sinabi sa kasulatan,
Sa Hosea 4 verse 6, napapahamak ang aking mga anak dahil kulang sa kaalaman. At kung kapwa bulag ang nag-akay, pareho silang mahuhulog sa hukay. So ibig sabihin po pareho silang mapapahamak kapag ang nagtuturo sa kanya ay masama o inililigaw siya na walang ibang ipinapahiwatig po dito kundi ang ating mga kaluluwa. Kapag mali ang nagtuturo sa atin ay maliligaw po tayo at mapapahamak. Sila nga po ang mga gumagawa ng mga mabuti, ang mga taong sumusunod sa Diyos, ang nakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sila nagsisinungaling. Tumutulong sila sa kapwa. Nagmamahal po sila sa Diyos. Nagsusumikap na sundin ang kalooban ng Diyos. Niyakap ang salita ng Diyos at nakita sa kanilang buhay ang pagiging matuwid at kabanalan. Kaya simula po ngayon, kung tayo ay mainitin ng ulo, nawawala ng pasensya, nagbibisyo, nagsisinungaling, o gumagawa ng masasama, ay magbago na po tayo hanggat maaga pa, hanggat hindi pa tayo binabawian ng buhay, hanggat may hininga pa po tayo, mayroon pa po tayong pag-asa, hanggat hindi pa nagra-rapture o hindi pa dumarating po ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Makinig ng aral tungkol kay Hesus. Palaging magdasal at magbasa ng Biblia araw at gabi nang sa gayon ay ipaunawa sa atin ng Diyos ang kanyang salita at malaman natin ang katotohanan patungo sa buhay na walang hanggan. Pinagsusumikapan ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos nang sa gayon po ay malaman ninyo ang katotohanan at nang hindi po kayo mapahamak, lalo na ang ating mga kaluluwa, at nang makapasok po tayo sa kaharian ng Diyos at nang makilala natin siya, ang kanyang pagka-Diyos at ang mga ipinagbabawal niya na dapat malaman ng lahat, ang kanyang mga kautusan na dapat sundin ang mga utos ng Diyos. So, yun lamang po ang ating topic, ang ating pinag-usapan sa ngayon, ang episode 2, na kung saan ang 7 selyo at ang mga makakapasok sa kaharian ng Diyos na pinagpala. So, palagi po tayong manalig sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Tanggapin po natin siya bilang Panginoon, sariling Diyos at tagapagligtas. Talikuran na po natin ang masasamang mga gawa. Magbago na po tayo. Makinig po tayo ng aral tungkol kay Hesus. Nang sa gayon po ay makilala natin ang lubusan ng ating Diyos. Tayo ay makakaligtas. Ang ating mga kaluluwa ay liligtas ng Panginoong Hesus. Dahil siya po ang ating tagapagligtas. Ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Namatay siya para sa atin. Binubog niya ang kanyang dugo upang tayo mahugasan ng ating mga kasalanan. So sana po naway nagbigay po ng tamang kaalaman sa inyo ng ating pinag-usapan ay tungkol lamang sa salita ng Diyos na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless po. Kapag may knowledge, may power. Bye-bye.